Kwestyon ng isang farmers group ang umano'y pag-angkat ng bigas ng ilang government-owned and controlled corporations. Gate nila, dapat unahin ng lokal na produkto kung wala namang kakulangan sa supply. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Bakit nag-i-import ng bigas ang mga korporasyong kontrolado at pagmamayari ng gobyerno kahit wala namang deklarasyong may shortage sa local supply ng palay? Ito ang tanong ng isa sa pinakamalaking farmers organization sa bansa sa Department of Agriculture. Pagdating po sa sa importasyon, maliwanag sa batas natin na hindi sila pwedeng umangkat na, first of all, they're not supposed to as a general rule, they're not supposed to import. Kasi yun nga, they're supposed to support general basic agriculture in the Philippines. Ayon kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, umaalma raw ang mga miyembro nilang magsasaka dahil sa umano'y unfair competition. Labag daw ito sa Executive Order 101 ni Pangulong Bongbong Marcos o ang full implementation ng Sagip Saka Act na layong bigyang prioridad ang lokal na mga kooperatiba na mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa federasyon, ang binhi rice na inilaunch ng DA sa pamamagitan ng Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC na Food Terminal Incorporated o FTI noong Pebrero nang mas mababa sa karaniwang 50 pisong bigas sa merkado galing daw sa Vietnam. Sa kuha ng mga magsasaka ng federasyon, may nakasulat na product of Vietnam sa sako ng binhi rice. Kwestyon din ng Federation ang imported rice galing umano sa India na natanggap naman ng GOCC na Planters Products Incorporated o PPI. Ang FTI ay isang non-chartered GOCC na nasa ilalim ng parent corporation nito na EDFA. Ang PPI naman ay isa ring GOCC na nasa ilalim ng Trade and Development Sector base sa 2025 list of GOCCs ng Governance Commission. Yung PPI, private corporation yan, pero sequestered by the government. At as of matagal na ang merong control sa shares of stock, pati yung pagboto ng mga members of the board, ang Secretary of Agriculture. I think the Secretary of Agriculture controls 80%. Sa 2025 Information Statement ng PPI sa Securities and Exchange Commission, Planters Foundation ang majority stock and shareholder ng PPI at 79%. At ang nakaupong chairperson ay si Maria Zenaida Amping. Si Amping ay tinalaga sa PPI noong February 2024. Nagsilbi ito bilang dating Secretary ng Presidential Management Staff ni PBBM from June 30, 2022 to December 2, 2022. Dati rin siyang representative ng ikatlong distrito ng Maynila. Sa ipinadalang kuha ng federasyon, naglistahan ng importation allocation ng ahensya for 2026, kwestyon ni na Montemayor kung paano nagkaroon ng 22,750 metric tons of allocation ang PPI. There's something that has to be explained na hindi pa parang there's a conflict there because in effect, the secretary in making the allocation among the importers, he plays a regulatory and allocation function Pero nag-allocate din siya sa sarili niyang sa PPI na siya ang may hawak nun. Is he acting as a regulator and as a at the same time? Ayon naman sa kinonsultang abogado ng Billionaire News Channel, tila nagbabanggaan daw ang Rice Tariffication Law at ang Sagip Saka Act at ang bagong procurement law ng bansa sa usaping ito. Under the new procurement law, may domestic preference para sa mga lokal na produkto unless kulang ang supply o hindi nakamit ng local supply ang desired quality. Sinubukan nating hinga ng pahayag ng FTI, PPI at ang DA pero wala pa silang tugon sa ngayon. Pero naglabas ng pahayag si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kinukonsidera nila ang kanilang legal options laban sa anyay mga fake news peddler. Anya, sino mang may plano sirain ng DA, dapat may katotohanan at hindi lang umano'y pure fabrication. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.